Sa isang mundong pinaghaharian ng tsismis, papogi, at pa-impress, may mga nilalang na tahimik lang kung kumilos. Pero sila ang tunay na magaling. Ito ang kwento ng isang kumpanya sa gitna ng kagubatan, kung saan hindi sapat ang sipag-sipagan at ang sip-sip may hangganan. Sa gitna ng luntiang kagubatan, sa kumpanyang tinatawag na Gubat Enterprise, nagtatrabaho ang iba't ibang hayop. Bawat isa may kanya-kanyang papel. Ang CEO, si Boss Leon, matikas, malakas, at ubod ng istrikto. Ang tahimik na veterano, si Pagong, mabagal kung titingnan pero siguradong maayos kung gumawa. At ang bagong salta, si Pido, isang mabalahibong panda na laging nakangiti at may kakaibang talento. Hindi sa trabaho, kundi sa sip-sip. Tuwing umaga, si Pido ang unang dumarating. Hindi para tapusin ang report, kundi para i-ready ang upuan ni boss, punasan ng mesa, at syempre, magbitaw ng matitinding papuri. Boss Leon, ang lakas niyo po talaga. Yung aura niyo po, parang leader ng buong jungle. Ako na po magtimpla ng bambulate niyo, with extra respeto po yan. Habang ang iba'y abala sa trabaho, abala si Pido sa pagpapakitang hayop. At guess what? Hindi pa tapos ang linggo, siya na agad ang Employee of the Week. May certificate, may picture kasama si boss, samantalang si Pagong, tahimik lang, walang papuri. Pero siya ang gumagawa ng mahahalagang ulat, plano at detalye. Dumating ang malaking proyekto ng kumpanya, ang Bamboo Bridge Plan, isang tulay na mag-uugnay sa Hilaga at Timog Gubat. Critical, malaki ang budget, pangalan ng kumpanya ang nakataya. Si Pagong ang nagdisenyo, nag-aral ng sukat, ng lupa, ng daloy ng tubig. Inabot ng linggo ang plano, pero ginawa niya ito ng walang reklamo. Hanggang isang gabi, habang nagpapahinga si Pagong, lumapit si Pido. Tahimik, may dalang USB. Click, copy, paste, rename file, bridge plan Pido final. Kinabukasan, suot ang kanyang best polo at dalang ngiti, lumapit si Pido kay boss. Boss, buong weekend ko po itong pinagpuyatan para po sa inyo, para sa kumpanya. At syempre, muli siyang pinuri. Pero hindi alam ni Pido, may isa pang mas masipag, mas tahimik, at mas matahlas ang mata. Si Langgam, ang HR ng kumpanya. Tahimik man, pero walang palusot ang lumalampas sa kanya. May CCTV vines siya, may access sa logs, at may ebidensya. Isang linggo matapos ang presentasyon, sa gitna ng general meeting, "Magandang araw po," ani Langgam. "Meron tayong dapat makita." At doon, ipinakita ang video. Si Pido. Hating gabi, kinokopya ang file ni Pagong. Tahimik ang buong opisina. Dahan-dahang lumapit si Boss Leon kay Pido. "Pido, akala ko'y ikaw ang modelo ng sipag, pero ang sip-sip na walang gawa ay bulalang sa tasa ng kape." At sa araw ring yon, tinanggal si Pido sa opisina. Si Pagong, pinapromote bilang lead project engineer. Tahimik pa rin. Pero ngayon, may respeto at pagkilala. At mula noon, natutunan ng lahat sa Gubat Enterprise na hindi ang malakas ang boses, hindi ang pabibo, at lalong hindi ang sip-sip ang dapat iangat, kundi ang masipag, tapat, at gumagawa, kahit walang palakpak. Kaya sa kwentong ito, ang sip-sip ay parang makintab na dahon. Maganda sa unang tingin, pero madulas at walang laman. Ang tunay na galing, tahimik man, ay palaging lulutang sa huli